gabi, sambahin niyo ang Diyos, bituing nagniningning. Sambahin niyo ang Diyos, dagat, bundok, halaman at hayop, purihin niyo ang Diyos. Purihin ang Diyos, kayong gawa niya, umawit ng bagong kanta. Purihin ang Diyos, kayong anghel niya, ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, halina, magpuri at magpasalamat sa Diyos. Dahil tayong lahat ay minahal niya, at sa pagmamahal niya, hindi niya tayo pinapabayaan, hindi niya tayo hinahayaan na masaktan. Ano ang gagawin mo para sa pagmamahal? Hindi po ba lahat? At pag ikaw ay tunay na nagmamahal, ang iyong pagbibigay ay may kalakip na tuwa, saya at kapayapaan. Mga kapatid, pag tayo ay nabibigatan, pag tayo ay nagsasawa na, pag tayo ay napapagod na, huwag kang magmahal. Kung hindi, hayaan mo ang Diyos ang magmahal sa iyo. Para doon ka muli lumakas, para doon muli makatanggap ka ng panibagong buhay. Para pag natanggap mo ang pagmamahal ng Diyos, makapagmahal ka sana muli. Sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni Santa Rosa de Lima. Napakagandang babae. Napakarami daw na nanligaw sa kanya, sumuyo sa kanya. Pero binigay niya ang kanyang sarili sa Diyos. Bakit? Dahil naramdaman ni Santa Rosa sa kanyang buhay ang pagmamahal ni Jesus. Mga kapatid, pag hindi na natin nararamdaman ang pagmamahal ng Diyos, tayo'y nakakagawa ng masama. Nasasaktan natin ang ating sarili at nakakasakit tayo sa iba. Kaya naman, hilingin natin ang panalangin ni Santa Rosa, naway kung paano niya minahal ang Diyos at kung paano niya hinayaan na mahalin siya ng Diyos, tayo din ay magmahal ng tunay sa Diyos at buksan natin ang ating isip, puso, ang ating kaluluwa para matanggap natin ang grasya ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos Ama. Sa mga napakaraming beses na kung saan tayo ay lumayo sa Diyos, tayo nanatili sa pagkakasala, hilingin natin muli ang kanyang awa, ang kanyang kapatawaran, para tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong si Santa Rosa ay mag-alab sa iyong pag-ibig. Ano pat nilisan niya ang tanang bagay sa daigdig upang tanging para sa iyo makapamuhay, na may matinding pagtitiis na bukal sa kalooban.
Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, kami naway tumahak sa iyong landasin, ay makalasap ng tamis ng pag-ibig ng iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nadama ko ang kapangyarihan ng Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na yaong puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, "Tao, palagay mo ba ay maari pang mabuhay ang mga kalansay na ito?" Sumagot ako, "Kayo po lamang ang nakakaalam, Panginoon." Sinabi niya sa akin, "Magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ng Panginoon. Ito ang ipinasasabi niya. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala nilang ako ang Panginoon." Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong. At nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman. Nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinasasabi ko, Hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay." Nagpahayag nga ako at pumasok sa kanila ang hininga. Nabuhay nga sila at nang magtayuan, sila'y ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, ang bansang Israel tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto, wala na kaming pag-asa. Lubusan na kaming pinabayaan. Kaya nga, magpahayag ka. Sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan at maibangon ko kayo. Makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong Panginoon na nagsabi nito at aking gagawin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Ang mga naligtas, tinubos ng Diyos, bayaang magpuri, yamang nangaligtas sa tulong ng poon. Sa sariling bayan, sila ay tinipot, pinagsama-sama. Silangat kanluran, timog at hilaga ay doon kinuha. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Mayroong naglumagak sa ilang nadak at doon nanahan, sapagkat sa lungsod ay wala ng lugar silang matirhan. Wala nang makain kaya't nangagutom, nauhaw na lubha ang katawan nila ay naging lupaypay, labis na nanghina. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang sila'y magipit sa Panginoong Diyos, sila ay tumawag. At dininig naman sa gipit na lagay, sila'y iniligtas. Inialis sila sa lugar na iyon at pinatnubayan. Tuwirang dinala sa payapang lungsod at doon tumahan.
Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Kaya dapat naming sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Yaong nauuhaw ay pinaiinom upang masiyahan. Ang nangangagutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Alleluia, 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 alleluia. Panginoon, ituro mo na yung landas ay sundin ko sa pagtahak sa totoo. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ay nagtanong kay Jesus upang subukin ito, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Itong pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Bakit po ba tayo napapagod magmahal? Why do we grow tired of loving sometimes? Alam naman po natin, di ba? Mabuti ang magmahal. Turo nga ni Jesus yan. Narinig natin sa Ebanghelyo. Ang pinakamahalagang kautusan ay ang mahalin mo ang Diyos sa iyong buong isip, puso at kaluluwa. At hindi po ba napakasarap na magmahal? Kapag nagmamahal ka, napakasaya mo. May kakilala nga po ako, pagkatanda-tanda na, nabalo na po, senior citizen. Aba, nakakilala pa ng Prince Charming. Dati po, pag makikita nyo, kulo-kulobot yung kanyang balat, maaawa po kayo sa kanya. Magsimula po, nung meron siyang nakilala, meron na naliligaw sa kanya, naging very blooming siya. Bumata siya, nagli-lipstick, nagme-makeup pa. Nagsusuot po ng dress. Hindi mo na siya makilala. Palaging nakangiti. Anong nangyari? Anong nagbago? Kasi nagka-love life. Love makes us young and happy. Amen? Pero aminin din natin na kahit na mabuti, masarap, ang nagmamahal, minsan at madalas, napapagod din tayo. Nagsasawa din tayo. At nawawalan tayo ng gana na magmahal. Meron po mga mister, ayaw kausapin ng mga misis. Meron naman mga misis, ayaw nakikita ang mga mister. Meron mga anak, ayaw umuwi sa kanilang mga bahay. Merong mga magulang, galit na galit sa kanilang mga manugang. Marami pong mga nagtatrabaho para lang sa pera. Ang mga boss, wala naman pakialam, walang pagmamahal sa kanilang mga empleyado. At minsan, marami sa atin nagsisimba, natatakot lang na pumunta sa impyerno. Meron tao na nagdadasal, pero walang pagmamahal sa puso niya sa Diyos. Mga kapatid, gusto man natin magmahal minsan, pero bakit ba? Minsan din nawawalan tayo ng gana. Gusto nating magmahal, pero nawawala sa loob natin
hindi natin ito maramdaman. Ang problema kasi, masyado tayong trying hard sa pagmamahal. Di po ba? Hindi naman dapat pinepwersa ang pagmamahal. Dapat hayaan mo lang na lumabas sa iyo ang pag-ibig at pagmamahal. Tandaan niyo po mga kapatid, ginawa tayo ng Diyos ng pagmamahal. Kung galing ka sa Diyos ng pag-ibig, dapat ikaw ay isang nilalang ng pag-ibig. Natural dapat sa iyo, likas dapat sa iyo ang umibig at magmahal para hindi ka mapagod, mabigatan sa pagmamahal. Unang-una dapat sa lahat, relax ka lang, kalma lang. Huminga ka ng malalim, huminto ka, tumahimik ka, pakinggan mo ang tibok ng puso mo. Sa bawat pagtibok ng puso mo, yan ang tanda, yan ang simbolo na dapat ikaw ay nagbibigay, nagbabahagi, nagkakaloob ng pag-ibig at pagmamahal. Huwag kang masyadong mag-isip dahil ang ating mga iniisip madalas yan na nagiging hadlang sa ating pagmamahal sa iba. Hindi po ba? Be in the moment. Do not stress yourself in loving. Do not force yourself to love others. Allow the spirit of love which you have received from God to come out naturally from you. Kaya napapagod po tayo sa pagmamahal. Kasi tayo lang palagi yung nag-e-effort na magmahal. Hindi po ba? Alam niyo po ba kung ano yung pinakaunang-unang layunin natin sa buhay? Kaya napapagod tayo sa pagmamahal kasi tayo palagi yung nag-e-effort, tayo palagi yung may ginagawa. Pero alam niyo po ba kung ano dapat yung unang-unang layunin natin sa buhay? Ano dapat yung kahulugan natin sa buhay? Hindi naman yung magmahal. To love is our second purpose. But our first purpose should be that we must allow God to love us. Remember that. The meaning of our lives should be, you must allow yourself to be loved by God. Sabi po sa unang sulat ni San Juan, chapter 4, verse 19, we love because God loves us first. Hindi ka naman makakapagmahal kung hindi ka nakatanggap ng pagmamahal. Hindi po ba? Kung hindi ka napuno ng pag-ibig galing sa Diyos, wala kang maibibigay. Kung wala kang natanggap na grasya ng pagmamahal galing sa Diyos, mauubos ka, mangangawit ka, mapapagod ka. Ano po ang epekto sa tao kung hindi siya nakaranas, nakatanggap ng pagmamahal? Remember this, the most terrifying person in the whole world is a person who does not love. The most fearful person, the most horrible person in this world is a person who do not have any love. Ang tao na hindi nakaranas ng pagmamahal ay para pong isang basong basag. Ang pagmamahal, yan yung pag-aalaga sa iyo. Pag meron kang nararanasang pagmamahal sa buhay mo, iningatan ang pagkatao mo. Pag walang pagmamahal sa buhay mo, sira ang puso mo. May sira ang pagkatao mo. Kamukha ka ng baso na basag. At di ba, kapag basag ang baso, delikado yan. Mapanganib yan. Kasi maraming talim. Pag matalim yung baso, ano mangyayari? Makakasugat yan, makakasakit ng iba. Remember this, a person without love cannot help but hurt others. Ang tao din na hindi nakakaranas ng pagmamahal ay para din pong isang asong gutom. At ang asong gutom, kahit na anong ibigay mo dyan, kakainin niya. Di po ba? Dahil gutom ang aso, kahit na pagtsatsagaan niya. Kahit na madumi, tatanggapin niya. Kahit na hindi malinis, kahit na hindi masarap, kakainin niya. Hindi dahil binigyan ka, tatanggapin mo. Amen? Tingnan niyo po, suriin niyo kung ano yung tinatanggap niyo galing sa ibang tao.
hindi naman lahat ng pagmamahal ay pantay-pantay, para-parehas. Kamukha po ng tubig, hindi naman lahat ng tubig para-parehas, magkakamuka na malinis. Magkaiba ang mineral water sa toilet water. Pag binigyan ka ng tubig, dapat suriin mo. Dapat tanungin mo, malinis ba to? Mabuti ba to? Ang taong walang natatanggap o nararanasan na pagmamahal, kahit ano tinatanggap niyan, hindi niya sinusuri, hindi niya pinag-iisipan. Bandang huli, ang hindi niya alam, ang tinanggap niya, nakakasama na pala sa kanya. Kaya nga ang taong walang pagmamahal, pinagtsatsagaan niya ang kasalanan, ang masama. Kahit na hindi siya talaga nabubusog, kahit na nararamdaman niya na nasasaktan na siya, tinatanggap pa rin niya, sinasabi niya, pwede na. Pero isa lang po ang nakakabuo sa ating pagkatao. Isa lang ang nakakapagbusog sa ating kaluluwa. Walang iba kung hindi ang grasya at ang pagmamahal ng Diyos. My dear friends, this is the good news. Do not forget this. God loves you. God loves us. Amen. Buong buhay po natin, naririnig natin yan, alam naman natin yan. Pero mga kapatid, ang pinakamahalaga ay hindi lang yung maisip mo na mahal ka ng Diyos. Ang pinakamahalaga, sana maranasan mo na mahal ka ng Diyos. Do not just think about the love of God, but my dear friends, feel and experience the love of God. This will transform your life. And the best way to experience God's love is to pray always, is to go to Mass, to receive the holy body and blood of Christ. Mga kapatid, huwag niyo pong kalimutan ito para ma-inspire kayo, para lumakas kayo, na kahit na anong gawin natin, mamahalin at mamahalin tayo ng Diyos. Amen? Masaya ka, malungkot ka, mahal ka ng Diyos. Nauunawaan mo, hindi mo naiintindihan ang pagmamahal ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Mayaman ka, mahirap ka, mahal ka ng Diyos. Nahihirapan ka, wala kang problema, mahal ka ng Diyos. Nagsasawa ka, nagtitiis ka, mahal ka ng Diyos. Nahihirapan ka, nabibigatan ka, o may ginhawa ka sa buhay mo, mahal ka ng Diyos. Mabuti ka, o pagkasama-sama mo man, mahal ka ng Diyos. Wala po tayong magagawa para mabawasan natin ang pagmamahal ng Diyos. Di po ba napakagandang balita niyan? Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nagdidepende sa iyo. Ang pagmamahal ng Diyos ay nagdidepende sa Kanya. At gaano tayo kamahal ng Diyos? Kung minsan nagtatanong ka, mahal ba ako ng Diyos? Anong kailangan mong gawin? Tingnan mo ang cross. Jesus' sacrifice on the cross is His perfect love for you. Anong itsura ni Jesus sa krus? Nakabukas ang kanyang mga kamay. Nakaladlad ang kanyang mga palad. Ano sinasabi niya sa atin? This much I love you. Ganyan ko kayo kamahal. God is willing to die for us. That is His love for us. God is willing to endure the pain for His love for us. Yun yung totoong pagmamahal. Yung kaya mong magtiis sa sakit, yung kaya mong isakripisyo ang iyong sarili. Jesus is saying, this is how I love you. It is unconditional. It is immeasurable. It is incomparable. Mga kapatid, tao lang po tayo. Siguradong mapapagod tayo, siguradong magsasawa tayo sa pagmamahal. Hindi tayo perpekto. Limitado tayo, may hangganan ang kaya nating gawin. Pero ang Diyos,
Hindi siya mapapagod magmahal kailanman. Kung gusto mong huwag kang magsawa sa pagmamahal mo, sana palagi mong matandaan yan. Ang pinakamahalagang kautusan, hayaan mo ang Diyos ang magmahal sa iyo. Hindi mo kaya na ikaw palagi ang magbigay. Hindi mo kaya palagi na ikaw ang magmahal. Kaya natin yan. Nahayaan natin ang Diyos siyang magmahal sa atin. You will never grow tired of loving if you allow yourself to be loved by God. Sa mga napapagod po sa inyo sa buhay, sa mga gusto ng sumuko dahil may pinagdadaanan na pagsubok at problema, sa mga nagtitiis sa sakit, may karamdaman, sa mga nalilito, sa mga naliligaw, sa mga kapatid natin na hindi na nila alam ang gagawin, isa pong napakagandang dasal. Ulit-ulitin niyo po. Sabihin niyo, God loves me. God loves me. God loves me. Kung kagising mo pa lang sa umaga, ayaw mo nang tumayo sa kama, ulit-ulitin mo lang sabihin, Panginoon, alam ko, mahal mo ko. Panginoon, tinatanggap ko ang iyong pagmamahal. Panginoon, ipaalala mo sa akin na mahal mo ako. Naway, ang pagmamahal ng Diyos ang magpalakas sa inyo. At ang pagmamahal ng Diyos, siya sanang magbangon sa inyo. Ang pagmamahal ng Diyos, siya sana ang magbigay ng panibagong buhay sa inyo para mapagpatuloy po natin ang mabuti na tinanim ng Diyos sa atin ngayon at magpakailanman. Amen. Ihayag po natin ang pag-ibig ng Panginoon Diyos ng buong puso at kaluluwa, isip at lakas. Ihayag natin ang ating mga panalangin na may pag-ibig sa ating kapwa tulad ng ating paggalang at pagpipitagan sa ating mga sarili. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno, naway umakay ng mga sumasampalataya sa mas malalim na kaalaman at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga namumuno sa atin, naway gawing gabay ang pagsunod sa batas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating mga tahanan, naway maging lugar ng presensya ng Diyos, kung saan ang bawat isa ay natuturuang kumalinga at gumalang sa bawat isa bilang anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, ibinunyag mo sa amin ang iyong kalooban sa pamagitan ng iyong mga utos. Ngayon aming dinadala sa iyo ang aming mga kahilingan. Bigyan mo kami ng biyaya na maisabuhay ang iyong mga utos. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. As we
Jesus, feed us now, give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Rosa ng Lima, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay, ay maging dapati nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon kinagagalak namin may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas sila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon aming binigay ng iyong anak na minamahal, ang kabanal ng iyong taglay, ang hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingan aming ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pagkalaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay, na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kanyang maligayang esposo, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, si Santa Rosa ng Lima, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen. Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para ng Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakalahak. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay para mangbigay buhay. Huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng uliran na katapatan ni Santa Rosa ng Lima, upang tanging ikaw ang aming mahalin, habang inako namin ang malasakit ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang mabuting balita, wala tayong magagawa para mabawasan natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Mahal tayo ng Diyos. Sana wag lang natin matandaan, sana maranasan natin. Dahil pag naranasan mo ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, magbabago ka at magiging kamukha Kanya. Only the true love of God can change and transform you. Mahirap na ikaw palaging nagmamahal. Pero masarap, di po ba, pag ikaw ang minamahal. Kaya nga, para sa araw na ito, bilang ating mga assignment, hayaan nyo lang po ang Diyos na mahalin kayo. Just be quiet for some moments of silence and just feel God's love. Di ba ang pinakamasarap na karanasan ay yung sinusuko mo ang iyong sarili? Pag natutulog tayo, hindi natin control. Pero di po ba napakasarap ng karanasan na hindi mo alam kung anong nangyayari? Ganyan din po sa karanasan ng pagmamahal ng Diyos. Surrender yourself now to God's love. Sabihin mo, Panginoon, naririto ako. Tinataas ko sa iyo lahat ng aking bigat, lahat ng aking paghihirap, lahat ng aking mga problema. Tinatanggap ko, Panginoon, ang iyong pagmamahal. Naway, ang lakas na iyong tatanggapin mula sa pagmamahal ng Diyos, sapat na para mapagpatuloy mo ang iyong paglalakbay, ang iyong misyon, ang iyong mga obligasyon dito sa buhay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.